Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sa ngalan ng Allah, ang pasasalamat at papuri sa nag-iisang tagapaglikha, ang kapayapaan ay mapasa kanyang sugo at sa kanyang pamilya, at isang pagbati ng kapayapaan sa ating lahat. Mga kapatid ko sa pananampalataya, tayo ay muling pinalad, no? Na tayo ay magkaroon muli ng ganitong makabuluhang pagsasama-sama kahit dito lamang sa Zoom. Alhamdulillah. Kaya narapat lang na magpasalamat tayo sa Allah sapagkat ito ay sa kanyang kapahintulutan. Kaya tayo ay nagkaharap-harap muli at makakapakinig ng mga aral patungkol sa ating relihiyon, sa ating relihiyong Islam mula sa ating mga lecturer sa araw na ito, inshallah. So, pagpalain nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sa pagbubukas ng ating programa, inshallah, ay pakinggan muna natin ang ating kapatid na isa din balik Islam na magbasa ng Quran, inshallah, ang ating kapatid na si Brother Isa Freddy Castillo de Mayuga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Jazakallah khair, Bash. Brother Isa de Mayuga. Mashallah, no? So, medyo mahina lang yung signal niya, pero kung maririnig niyo ang pagbasa ni Brother Di Mayuga, isa din po siya sa mga laging nagcha-champion, no? Sa ating mga musabaka sa pagbasa ng Quran. Lagi siya nagpe-first, no? So, mapalad lang ako na nauna ako siya ng konti sa kanya sa bracket ng pagbabasa pag sa mga musabaka. Kasi kung nakatapat ko siya, baka hindi pa ako manalo. So, alhamdulillah. Ang kahalagahan ng pagbasa ng Quran, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamainam sa inyo Sallallahu ay alaihi yung mga wasallam. taong nag-aaral ng Quran, natuto ng Quran at itinuro ito. Alhamdulillah. Jazakallah khairan, Brother Isa Di Mayuga. At ngayon naman po ay pakinggan naman po natin ang pananalita ng ating presidente ng ating markas na si Ustaz Mujahid Commander para magbigay sa atin ng pananalita. Jazakallahu khairan, Akh Faisal Villanos. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh, Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. أيها الحضور الكريم، أصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني الدعاة وأخواتي الداعيات، نرحب بكم أجمل ترحيب في هذا البرنامج على منصة زوم، ألا وهي برنامج ملتقى الدعوي الإلكتروني أو محاضرة إسلامية مفتوحة. Sa lahat ng mga minamahal namin na mga dumalo sa ating programa na ito, bilang inyong lingkod at sa ngalan ng aking mga kasamahan na mga mangangaral, lalaki man o babae, malugod namin kayong tinatanggap at ni-welcome sa ating programa sa pamamagitan ng Zoom. Ito ay Electronic Da'wa Forum o kaya ay Open Islamic Lectures. Nashkurukum ala talbiyati da'watina lakum. Kami ay nagpapasalamat sa inyo sa pagtanggap ninyo sa aming mga imbitasyon para sa inyo.
واليوم نلتقي بكم مجددا لنستمع المحاضرات الإسلامية فأهلا وسهلا بكم جميعا. Ngayon ay muli tayong nakikita-kita upang tayo ay makinig muli sa mga lecture patungkol sa pananampalatayang Islam. Kaya welcome tayong lahat. Sa pamamagitan ng programang ito, mga kapatid, ay ito ay nagbibigay ng aral at gabay sa ating lahat sa pamamagitan ng upang tayo ay magkaroon ng pangarap. At higitan natin ang ating pangarap, kukunin natin yung pinakamainam. Pag tayo ay nangarap na hindi pa tayo mga Muslim, ngayon ay gawin natin na may kabuluhan ang ating pangarap sa pamagitan na tayo ay mga Muslim na. Sapagkat sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang paalaala sa ating lahat, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Ang hadith na ito ay nagbibigay sa atin ng aral na ang sisikapin natin ay upang tayo ay makapaglingkod, upang tayo ay makapagbigay ng pakinabang sa mga tao. Sapagkat maraming beses na tinanong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ano yung mainam sa mga tao. At ito ang kabilang sa sinabi ni Propeta, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Higit na mainam sa mga tao ay ang sinumang habang humahaba ang kanyang edad, ibig sabihin ay habang tumatanda ay nagiging mabuti ang kanyang gawain. Kaya nararapat sa isang Muslim na mangarap ng mataas na pangarap. Kapag tayo ay humingi ng paraiso, ang dapat ay ang hingi natin yung pinakamataas. Lil Muslimi an yada'u, yambagi alayhi an yada'u Allah subhanahu wa ta'ala bil firdausil a'la min al jannah wa hiya a'la manzilatan fil jannah. Kaya ang isang Muslim, kung siya ay maghingi ng paraiso, Jannah, paraiso, paradise, ang hihingiin niya ay yung Firdaus, al-Firdausil A'la sa paraiso. Kasi itong Firdaus, ito na yung pinakamataas na untas doon sa paraiso. Dahil doon ay yan ang ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Idza sa'altumullaha fas'aluhul Firdaus." Kapag kayo ay humingi sa Allah, ang hingiin ninyo ay yung Firdaus, Firdausil A'la. Sa pamamagitan ng ating lecture, tinuturuan tayo na mangarap. Mangarap tayo na magkaroon ng pakinabang sa mga tao. Hindi lamang mangarap tayo na maging Muslim, hindi yun magiging sapat. Kundi mangarap tayo na makapagbigay ng pakinabang sa mga tao. Papaano tayo makapagbigay ng pakinabang? Sa pamamagitan ng ating patuloy na pag-aaral. Iba't ibang mga teacher natin, nandyan sila, naghihintay para sa atin upang tayo ay matuto. Kaya inaasahan namin na an tastami'u wa tastafidu min hadhihi al-muhadarat. Inaasahan namin na kayo ay makinig mabuti. Tayong lahat ay makinig mabuti sa mga lecture na ito at makakuha tayo ng pakinabang o kaya ay mga benepisyo sa mga lecture na ito na ibibigay ng ating mga batikan na mga kapatid na mga ngaral sa ating pananampalatayang Islam. وتحية طيبة لإخواني الدعاة والداعيات على تعاونهم الفعال. Maligayang pagbati at pasasalamat sa mga kapatid na mga ngaral, lalaki man o babae, sa kanilang ibig sabihin, sa kanilang pagsusumikap at pagtutulungan sa pamamagitan ng ating mga programa fi hada al-barnamij hatta kharaja ila an-nur, hanggang sa ito ay naging malino na at naging maganda ang resulta niya para sa ating mga kapatid na mga balikis lang o mga Muslim, para din sa ating mga kapatid na hindi pa mga Muslim na may patnubayan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Hinihiling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na gawin niya tayo na mapabilang sa mga taong nakikinig ng kabutihan
sinusundan niya kung ano yung mga mabuti na nakuha niyang makaturuan o mga aral. Kaya inuulit namin, binabati namin kayo mga kapatid, manukot kayo, welcome na welcome sa ating programa. Hanggang dito na lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. السلام ورحمة الله جزاك الله خيرا. Jazakallah khairan, Ustaz. Alhamdulillah. Gusto ko rin magpasalamat o gusto ko rin magpasalamat sa pamunuan ng IPC sa mga kasama natin na nag-effort, no? So, ang kapatinabangan nito ay para sa atin, lalong-lalo na sa mga kapatid natin mga balik Islam, no? So, natutuwa po ako na meron tayong mga programang ganito para sa, hindi lang para sa mga balik Islam, kundi pati na rin sa mga kapatid natin mga Moro, mga born Muslim. So, ito po, ang kapakinabangan po nito ay para sa amin. So ito po ay sa effort ninyo, sa pamunuan at sa mga samahan natin, kasamahan natin sa IPC. Alhamdulillah. At dadako na po tayo ngayon sa ating unang lecturer. So, ang ating pong unang lecturer, ang kanyang topic ay ang paano makamit ang tiwala sa kapatid mo Muslim. Mashallah. Ah, ang ating kapatid, ang ating ustads, Faisal Abdul Jalil. بسم الله الحمد لله الذي اختار عباده المتقين فميزه بصفة حسن وهي حسن الخلق والثقة والصلاة والسلام على أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. Mga kapatid sa pananampalataya, pinupuri ko Allah subhanahu wa ta'ala na siya ang pumipili ng mga tao o nagmamahal ng mga taong tunay na may pananampalataya. At kabilang sa magagandang katangian ng tunay na mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala ay magiging isa siya sa pinagkakatiwalaan. Makamit niya ang tunay na tiwala na dapat ito sa katangian ng isang Muslim. Ang ating relihiyong Islam ay kabilang sa mga kanyang katuruan o nakukunan ng katuruan ay ang tinatawag na mga kawaid, mga fundamental. At may fundamental o di kaya kawaid na tinukoy na ang Muslim, ang originally ng Muslim ay mapagkatiwalaan. Al-aslu fil muslimi al-thiqa. Ang original ng Muslim ay pagkatiwalaan. Hindi mo dapat pagdudahan, hindi dapat pagdudahan ng Muslim ang kaniyang kapwang Muslim. Yani, الثقة الأصل في المسلم هو حسن الظن به وعدم اتهامه بالسوء ما لم يظهر منه ما يخالف ذلك. Ibig sabihin mga kapatid, ang tinatawag na tiwala o thiqa ay ito ay originally na yung magandang paghihinala sa Muslim. Yung magandang paghinala sa isang Muslim at layuan ang mga masasamang paghinala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na kaniyang tinawag ang mga mananampalataya sa Kanya, naniniwala sa Kanya. Sinabi ng Allah, Ya ayyuhalladhina amanu istanibu kathiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Tinawag ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga taong mananampalataya sa Kanya na kayo mananampalataya
tunay na mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala ay layuan ninyo ang hindi magagandang hinala. Sapagkat ang Muslim ay kailangan na bigyan mo siya ng tiwala. Ang pamagat na ito mga kapatid, yani al-usul hadihi أن المسلم ما دام لم يخالف أي شيء من تعاليم الإسلام فلا بد أن نثق به وخلاف ذلك يعني عكس ذلك الكلام. Ibig sabihin, ang isang Muslim ay kung wala kang nakikita sa kanya na anumang bagay na pagsalungat sa mga aral ng Islam, ay hindi dapat na ito ay pagdudahan mo. Wa khilafu dhalik, ibig sabihin ang kanyang opposite. Halimbawa naman, kung ang Muslim ay may nakikita ka sa kanya na hindi dapat katangian ng isang Muslim, ay yun ang ating dapat na bibigyan siya ng tinatawag na nasiha. At yun din ang katuruan ng Islam. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasiha. Ang Islam ito ay pagbibigay ng aral. Ang ating binasa kanina na ang orihinal ng isang Muslim ay dapat na siya ay paghinalaan natin ng magagandang hinala wa adamu ittihamihi bis-su'i ma lam yadhhar minhu ma yukhalifu dhalik. Hindi natin dapat siya pagbintangan ng masasama hanggat wala tayong nakikita na mga salungat sa katuruan ng Islam. At nararapat sa isang Muslim na maganda ang ating mga hinala sa kanya. O di kaya nararapat sa bawat isang Muslim na maganda ang kanyang hinala sa kapwa niyang Muslim. Kung ito ay wala kang nakikitang mga sumasalungat sa katuruan ng Islam. Okay. Kung ang Muslim naman na dapat pinagkakatiwalaan ay kailangan na mayroon din siyang mga katangian na dapat niyang pangatawan o di kaya dapat niyang gawin sa kanyang sarili na mga katangian. Ang unang-unang dapat sa isang Muslim para makamit niya ang tiwala sa kanya ng kapwa niya Muslim ay anyakuna sadikan. Siya ay tunay, maganda ang kanyang pakikitungo sa sinumang tao. Sadikan fi ta'amuli, maganda ang kanyang pakikitungo sa kanyang kapwa Muslim. Yun ang unang dapat din gawin ng isang Muslim na dapat mabigyan natin siya ng tunay na tiwala. Maganda ang kanyang pakikitungo. Hindi siya gumagawa ng pamamaraan na para mawala sa kanya yung tiwala sa kanya ng kapwa niyang Muslim. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung kayong mananampalataya, tunay na mananampalataya sa Allah, layuan ninyo ang mga masamang paghinala sapagkat ang mga paghinala, ang iba sa mga paghinala ay kasalanan. Kasalanan dahil kahit na anuman ang nakikita mo sa kapwa mo, o di kay anuman ang nakita mo kaniyang pagtaas, o di kay mga bagay na para binigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ay wala kang masabi kundi gusto mo pa siyang maibaba. So hindi yan katuruan ng Islam. Sabihin mo lang, halimbawa kung may makita kang kapatid na umangat ang kanyang buhay, sabihin mo lang o di kay alalahanin mo lang ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, dhalika fadlullah
يؤتيه من يشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. Ang ibig sabihin, yun ang kabutihan na binigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat sa isang Muslim na ganun ang kanyang sabihin sa kanyang kapatid na isang Muslim para makamit din niya ang tunay na thika, tiwala sa kanyang kapwang Muslim. Kasi kung hindi ka magkakaroon ng tiwala, hindi mo tatanggapin o hindi magdududa ka sa anumang bagay na nakikita mo sa kapwa mo Muslim, iba-iba ang sinasabi mo ay ito ay hahantong sa kasalanan. At hindi mo maangkin, hindi dapat maibigay sa iyo yung tinatawag na tiwala sapagkat unang-una, bawat isa ay binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala na bagay ng isang bagay na para lang sa kanya. Maari sa mga sumusunod na mga panahon o araw ay magkakaroon ka din ng bagay na katulad na naangkin o di kaya nakamit ng isang kapatid mo. So mga kapatid sa pananampalataya, kabilang pa sa nararapat para maangkin mo ang tiwala ng kapatid mong Muslim para sa iyo, maangkin mo ang tiwala ng Muslim o kapatid mo Muslim ay al-istima'u ila akhika al-Muslim bintibahin wa hawil fahma masyairahu wa muskilatuhu wa tahaddath ma'ahu bisarahatin wa wuduh. Ibig sabihin, makinig ka sa kapwa mo Muslim at intindihin mo ang kaniyang mga pananalita, kaugalian, at makipag-usap ka sa kanya ng malinaw na pag-usap. Makipag-usap ka sa kapwa mong Muslim ng malinaw na pakikipag-usap para maangkin mo ang tiwala niya sa iyo. Kabilang pa sa mga nararapat sa isang Muslim para maangkin niya ang tiwala sa kanya ang kanyang kapwa Muslim ay samih akhakal muslimi ala akhtaihi wa tadakkar annal jami'a yukhti'u wa khairul khatta'in at-tawwabin. Ibig sabihin, pasensyaan mo ang kapatid mong Muslim sa kaniyang hindi inaasahan na pagkakamali. At alalahanin mo ang lahat ay nagkakamali at ang pinakamagandang, pinakamabuting tao na nagkakamali ay nagbabalik loob sa Allah. Kabilang pa doon mga kapatid, ay kapag nagkamali o di kaya mayroong pagkukulang ang kapwa mong Muslim, sa'yo ay farmihi sab'ina hudran. Kapag halimbawa, ang may usapan tayo na hindi ko natupad dahil sa kadami ng aking mga ginagawa, ay dapat sa isang Muslim para hindi magkakaroon ng layuan o di kay hindi magandang pagsasama ay farmihi sab'ina hudran. Bigyan mo siya ng 70 reason sa kanyang pagkakamali. Yun ang nararapat sa isang Muslim. Hindi kunting pagkakamali lang ang kapwa mong Muslim. Mayroon kang may mga dumaan ng alingawaw na langaw sa tainga mo ay sinabi mo, ganito naman ang nangyari. Ganito na naman ang mangyari. Hindi yan nararapat sa isang Muslim. Kapag may pagkukulang sa iyo ang isang Muslim, kapwa mong Muslim, dahil sa mga pakikitungo, iyon ang katuruan, farmihi sab'ina udran. Bigyan mo siya ng 70 ng mga reason para hindi na magkakaroon yung mga hindi pagkakaintindihan. Kabilang mga kapatid,
na para maangkin ng isang tao ang tiwala sa kanya ng kapwa niyang Muslim ay al-ibtiadu anil ghibati wan namimati wal kadhib wa hafid ala husnil khuluq fi ta'amulika ma'a akhikal Muslim. Ibig sabihin, layuan mo ano ba yung mga tinatawag ngayon sa social media, yung mga marites at saka pagmamarites at pagmamarius. Oh? Pagmamarius sa mga lalaki, ganun ba? Sa kapwa mong Muslim. Ha? Ibig sabihin, layuan mo yan. Hindi mo yan dapat na gawin sa kapwa mong Muslim. Ha? Yung mga nagmamarites lang o di kaya pinakikinggan mo kung ano ang mga bagay. At gawin mo ang sarili mo sadikan. Ibig sabihin, mapagtunay na mapagkakatiwalaan. Sadikan wa hafidan ala husnil khuluq at saka inaalagaan ng magandang kaugalian. Inaalagaan ng magandang kaugalian. Kapag nakita mo ang kapwa mo na mayroon siyang bagay na bago niya, halimbawa, si Ustaz Faisal ay nakabili ng halimbawa, kung maganda ito na sombrero, makita mo siya, sabihin mo sa kanya, Ustaz, brother, mashallah, congrats sa bago mong sombrero, napakaganda. So yan ang dapat na makita mo sa tunay na Muslim para maangkin niya ang tiwala. Kinukongrat kasi yan ang katuruan ng Islam. Ha? Ang mga mabubuting nakikita mo ay labudda an tubarika akhaka fi hadal shay. Kailangan na makongrat mo ang kapatid mo sa anumang bagay na nababago sa kanya. Kabilang pa mga kapatid para maangkin ng isang Muslim ang tiwala sa kanya ng kapwa niyang Muslim ay idha wa'adaka akhaka al-muslimu bi shay'in fastahid fi tahqiqi dhalika wala tukhalif bi wa'dika. Kabilang sa dapat na gawin ng isang Muslim para maangkin niya ang tiwala ng kanyang kapwa Muslim ay pangalagaan niya ang kanyang mga mga bagay na dapat niyang ibigay sa kanyang kapwa Muslim. Dapat niyang ibigay sa kanyang Muslim. Pangalagaan niya yung pakikipag-usap niya, maganda. Respetuhin niya ang kanyang kapwa. Respetuhin niya ang kanyang kapwang Muslim. Hindi yung bagay na kapag nakita mo ay ang isang Muslim, kapwa mong Muslim, ay para kang pinagtakluban ng langit at lupa na hindi walang magandang pag-itsuri. O di kaya parang nagbabahay kubo ang mga kilay mo. So, hindi yan katangian ng isang Muslim. Dapat na bigyan mo siya ng kongrat o di kaya tahniya sa Arabic sa kaniyang nakamit. At pangalagaan mo ang mga bagay na pagitan niyo bilang isang magkapatid. At huwag mong salungatin na anumang bagay na nakikita mo sa kanya. Madama annaha min ta'alim awi ta'alim al-Islam. Ibig sabihin ng bagay na yan nakikita mo sa kapwa mong Muslim ay nanatili sa katuruan ng Islam. Kabilang po mga kapatid sa dapat na kaugalian o na dapat sa sino mang gustong umangkin ng tiwala sa kanya ng kapwa niyang Muslim ay gumawa siya ng mga bagay na kakaiba. Gumawa siya ng mga bagay o di kaya mga ibada, pagsamba na para lang sa kanya, para matularan siya ng mga Muslim sa kaniyang mga pagsamba. At itong paggawa, mga kapatid,
itong paggawa ng para mapagkatiwalaan ka ng kapatid mo ay napakahirap ito. Kailangan nito ng mga pagtitiis. Kung alimbawa, kung ikaw ay anumang bagay na ginagawa mo ay ganun pa rin ang mga tingin sa iyo ng mga tao, kailangan na ikaw ay magtiis. Fala tayas idha lam tuhakkik nataija fauriyatan wastamir fi bina'il alaka. Halimbawa, ikaw ay ginagawa mo na maganda ang relasyon ninyo sa kapwa mong Muslim, ay huwag ka mawala ng pag-asa sa isang oras o di ka isang panahon na hindi kayo nagkaroon ng magandang relasyon sa kapwa mong Muslim. Hawil al-istimrar. Ibig sabihin, panatiliin mo ang paghahanap ng pamamaraan na kayo ay magkaroon ng tunay na kapatiran, tunay na pinagkakaintindihan sa anumang bagay. Higit sa lahat, mga kapatid, baka ito na ang aking last na masasabi sa inyo ngayon. Katapusan ay huwag natin kalimutan ipagdua ang kapwa natin Muslim. Halimbawa, ako sa totoo lang, mga kapatid, kuminsan dahil sa maikli ang oras ay binabanggit mismo ang pangalan ng aking ipinagdudua na ya Allah, panatiliin mo sa kanya ang magandang pangangatawan, magandang pag-isip. Alam mo, mga kapatid, yan ang mga dua na mga katanggap-tanggap. Lalo na kung ang mga pagdua mo ay sa mga muntasaful layl, sa mga kalagitnaan ng gabi, sa mga salatut tahajjud na ipinagdadaawa mo, ipinagdudua mo ang kapwa mong Muslim at sinasagot ka, mga kapatid, ng mga malaika, wala ka mithlu dalik. Kung halimbawa ipinapanalangin mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, for example, si Faisal, sabi mo, ya Allah, panatiliin mo ang pananampalataya ni Faisal at lagi mong dagdagan ang kanyang pananampalataya at magandang pamumuhay. Sasagutin ka ng mga malaika, wala ka mithlu dalik. Mayroon ka din ganun sa mga panalangin mo. Hindi ka nawawalan. Allahumma hafad akhi. Binanggit mo ang pangalan. Ang mga malaika mismo ang sumasagot sa iyo na wala ka mithlu dalik. Allahumma shfi akhi. Halimbawa, ya Allah, gamutan mo ang aking kapatid na may sakit na si ganito. At sasagutin ka din ng mga malaika na ganun ka din. Mawalan ka din ng sakit. So, hindi tayo nawawala. Hindi tayo nawawalaan, mga kapatid, sa ating panalangin sa ating kapwa Muslim. Hindi tayo nawawalaan na sinasagot tayo ng mga malaika na magkaroon ka din ng ganun sa panalangin mo sa mga kapatid mo. So, mga kapatid sa pananampalataya, ang pinaka mainam itong tinatalakay natin na thika, tiwala sa kapwa Muslim, ay yan ang tunay na kapatiran. Tunay na makakamit mo ang kapatiran, tunay na kapatiran sa sinumang Muslim na nakakasama mo. Kapag ito ay may tiwala ka sa kanya. Kasi yun ang kaidal usuliya na al-aslu fil muslimi at thika, ang original ng mga Muslim ay mapagkatiwalam, malam ya'mal yukhalifu dalik, hanggat sa wala kang nakikitang mga nakakasalungat sa kanyang mga aral, nakakasalungat sa aral ng Islam. So tingnan niyo, mga kapatid, ang aking kaninang iniisip ko lang ay 10 minutes lang, ay ngayon nakaabot ng 15 minutes. Hindi natin, marami pa akong gusto sabihin sa inyo, pero hindi ko naman kukunin ang oras ng iba. So inshallah ta'ala, kung may mga katanungan kayo, doon tayo sa Umpim Forum, inshallah ta'ala, na makukuha ninyo. Pangalagaan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, at higit sa lahat, aking pinapanalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma ja'alana miftahan lil khairi
wa miglakan lisyar. Ya Allah, gawin mo kaming pintuan ng mga kabutihan at sarahan ng lahat ng mga kasalanan. Allahumma ja'alna mutahabbina fillah. Allahumma ja'al istima'an marhuma waj'al tafarruqana tafarruqan maghfura. Ya Allah, gawin mo ang aming pagtitipon-tipon na ito ay mga pagtitipon-tipon ng pagmamahal o di kaya pag-aangkin sa mga katuruan mo, at gawin mo din ang aming paghiwalay dito na paghiwalay na pinatatawad mo sa lahat ng mga kasalanan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan na Ustadz Faisal Abdul Jalil, ang isa din sa ating isa din Vice President natin sa ating Marcos Al Pilipino. So, alhamdulillah, napakaganda ng mga advice, mga lecture ng ating ustads, ng ating lecturer. Talagang kulang yung oras, no? Yung 15 minutes siguro, kahit pa 30 minutes, sa dami ng mga magagandang payo, magagandang advice na pwedeng ibahagi sa atin ng ating mga alim, ng ating mga lecturer, ng ating mga magigiting na maalam talaga, alhamdulillah. So talaga mapalad tayo, no, na mayroon tayong mga ganyan na um, may malawak na kaalaman at hindi nagdadamot, no? Kahit na pagdating pa sa pagdua para sa ating kapatid ay hindi niya pinagdadamot. Mashallah. Alhamdulillah. So, bakit mo pa ipagdadamot na magdua ka sa iyong kapatid? Kung kapag ikaw ay nagdudua, ang mga anghel naman sa nagdudua para sa iyo, nananalangin para sa inyo, di ba? So, mashallah. Jazakallahu khairan, Ustad Faisal Abdul Jalil. Yung speaker po natin, yung mic natin, inshallah, paki-close natin para hindi tayo na-interrupt pag tayo mayroong mga nagle-lecture. At ang susunod naman natin na lecturer ngayon, ang pangalawa, isa rin po siyang balik Islam, mashallah. Nagbalik Islam siya 2008 and then 2012 ay pumasok na rin po siya sa pagdadawa, no? Nakasama na siya sa mga nagdadawa sa Islamic Presentation Center sa IPC. At mashallah, kung makikita niyo po yung kanyang account sa TikTok, no? Sa akala ko yung TikTok dati, puro sayaw-sayaw lang. Pero alhamdulillah, anong mang bagay, anong man na mobile man yan, computer man yan, kung ito ay gagamitin natin sa tama, ay mabuti ang magiging bunga. No? So nasa atin yung choice kung magiging haram yung ating kagamitan, yung ating application, o kung ito ay makakabuti para sa atin, no? So, yung TikTok niya, marami nagbabalik Islam, no? Kasama niya si Sister, Your Sister Indeed, mashallah. Follow niyo siya sa TikTok. So, ang ating lecturer na susunod, isa rin balik Islam, si Sister Mariam Gayataw. Ang kanyang topic naman ay paano maabot ang tunay na kapayapaan sa buhay. Mashallah, napakaganda. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa ngalan ng Allah, ang lahat ng papuri ay para lang sa Kanya. Ang kapayapaan at ang pagpala ay nasa sugo ng Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Panginoon, palawakin mo ang aking dibdib at pagaanin mo sa akin ang aking gawain at tanggalin mo ang tali sa aking dila upang kanilang maunawaan ang aking pananalita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sa inyo nawa ang kapayapaan, awa at pagpala ng Allah. Unang-una mga kapatiran, ako'y nagpapasalamat sa organisasyong ito na binigyan nila ako ng pagkakataon na makapagbahagi ng kunti ng aking kaalaman sa Islam. Maraming salamat sa tiwala at naway gabayan ako ng Allah sa mga oras na ito na aking magampanan at maiba-deliver ko sa inyo ang katuruan ng Islam. Tama at Allah ay kayo ay magkaroon na makapulutan nyo ng aral ang mga ibabahagi ko sa inyo. Binabati ko rin ang lahat na dumalo sa pagtitipong ito, sa aking mga kasamahan sa trabaho,
sa mga estudyante ng mga Balik Islam at saka mga bisita namin na hindi pa Muslim na nandito ngayon nakasama natin sa pagtitipong ito. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at sa walang sawa sa pagsuporta sa aming samahan. Aking pinapanalangin sa Allah na sana lahat kayong narito na nakikinig at dumalo na kayo ay biyayaan ng Allah na ipasa inyo ang kanyang kapatawaran sa lahat ng ating kasalanan at tayo ay kanyang biyayaan at gantimpalaan sa lahat ng ating kawang gawa alang-alang po sa kanya. Ang paksa ko sa araw na ito, mga kapatiran, ay ang tungkol sa paano maabot o makamit ang tunay na kapayapaan natin sa buhay. Tayong mga nilikha ng Allah sa mundong ito, mga kapatiran, tayo lahat ay nagpapaligsahan na makamit natin ang tunay na kapayapaan sa ating buhay. Yan parati ang ating hangad kung paano tayo maging masaya, paano tayo maging panatag sa pang-araw-araw natin, pero hindi natin alam saan natin matagpuan, saan natin makukuha yan. Kaya dito ngayon, inshallah, mapag-usapan natin yung mga kausapin sa Islam na nagbibigay sa atin ng mga kaligayahan o kapayapaan sa ating buhay. Hinahangad natin o minimithi nating lahat yan sa pang-araw-araw kung alam lang natin sana kung paano at pagkaroon ng tunay na kapayapaan sa ating puso. Ngayon, dito sa ating ngayon, sister, ang Quran, ito yung unang gabay na ibinigay sa atin ng Allah. Dahil sa Quran, sister, dito natin mapagtanto kung paano ba nating sambahin si Allah sa tamang landas, na kung saan sinabi ni Zaid bin Arqam, sinabi niya na sinabi daw ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may iiwan siya na dalawang bagay na kapag hinawakan natin ito ay hindi tayo maliligaw sa landas, at ito ay ang ano kaya ang iwan niya? Ito ay ang Quran at ang Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang Quran na ito, sister o mga kapatiran ko, ito ay ang patnubay na kung saan pag tayo ay sa pang-araw-araw nating gawain at pamumuhay, ang Quran ang magiging gabay natin na isa sa buhay natin, inshallah. Dito sa Quran, matatagpuan natin kung paano natin makita at mahangad ang mga kaligayahan, katuntuntuhan, pati na yung kapayapaan na iyan ang hangad ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng halimbawa, pananampalataya, matuwid na pagkilos o ang pag-alaala sa Diyos. Inshallah, sa pagsasabuhay natin ng mga katuruan sa Islam or ang papapasalamat natin sa lahat ng mga biyaya na ibinigay sa atin ng Allah, isa yan ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan saan kung mapamumuhay o naaayon sa kalooban ng Allah. Ang pagsisikap na para lang makamit natin yan nang sa ganun ang kapayapaan, matagpuan din natin yan pag tayo ay linisan na natin ang mundo at makuha na natin at makamit natin ang lahat na gantimpala na ibibigay sa atin ng Allah, inshallah. So ngayon, mga kapatiran, ang kapayapaan, kung sa tutuusin lang, hindi yan natin matatagpuan dito sa mundong ito, sa totoo lang. Hindi natin matatagpuan yan sa pera, hindi yan matatagpuan sa tao na kasamahan mo o sa mga karangyaan, sa posisyon mo. Hindi yan magpapatunay na masaya ka kung ikaw, kung anuman ang status ng iyong buhay na meron ka. Subalit, ito ay isang blessing o regalo ito ng Allah na ibibigay niya sa mga karapat-dapat na tao. Sino yung mga tao na yon? Ang mga tao na may pananampalataya, takot kay Allah, pagmamahal kay Allah, at ano pa ang pagtitiis sa lahat ng mga ibinigay niya sa kanyang mga alipin, ang pasasalamat, ang pag-alaala kay Allah. Lahat yan, pag tayo ay natin yan sa pang-araw-araw natin, isinasabuhay natin ang katuruan ng Islam, yan tayo ay natin at makuha natin, makamit natin ang tunay na kapayapaan at kaligayahan sa mundong ito. Sa mundong ito, sister, alam na natin yan, ito ay puno ng pagsubok, puno ng temptasyon, makasalanan, mga pagnanasa, distraksyon sa ating tuwid na landas na dapat natin tahakin. Ang mga hadlang na yan, sister, ay yan lahat ay pagsubok sa buhay natin. Meron minsan susubukan tayo ng Allah sa pamamagitan ng mga karamdaman. Minsan naman ang pagsubok darating sa atin sa kahirapan, sakit,
problema at kung ano pa ang mga haram na nagbibigay sa atin ng temptasyon sa buhay natin. Ang lahat ng mga iyan ay sister ay nasa landas natin at iyan ang magiging harang na tahakin natin ang tunay na kapayapaan at kaligayahan sa buhay na ito. So ngayon, paano natin magagampanan at makukuha ang mga kapayapaan na yan? Sinabi ng Allah sa banal na Quran, Inna Allaha ma'asabirin, o sinabi niya, o kayong mga naniniwala, humingi kayo ng tulong sa kay Allah sa pamamagitan ng pagtitiis at pagdarasal. Tunay na ang Allah lagi ay nasa panig ng mga matiisin. Kaya kung itong mga pagsubok na ito ay dumating sa iyong buhay, mga kapatiran ko, pagsubok, temptasyon, kasalanan, ang mga distraksyon na yan, mga sakit na yan, lahat na yan nakaramdaman, kanino tayo lalapit at hihingi ng proteksyon, hihingi ng blessing, hihingi ng guidance, kundi doon lamang kay Allah, kasi yan ang sinabi niya na kayong mga nanampalataya, humingi kayo ng tulong kay Allah sa inyong dasal dahil si Allah ay nasa panig ng mga matiisin. Para lang sister malagpasan natin ang lahat ng mga temptasyon na ito, kailangan natin magkaroon ng isang pag-uugali sa puso natin, ang pagtitiis, saber. Kailangan natin yan, lakasan natin at magiging malakas at patibayin natin ang saber sa puso natin dahil ang saber na yan, yan ang magiging sandata natin na matiis at kaya nating lagpasan ang lahat ng mga pagsubok. Kasi ang mundong ito, sister, hindi ito ang ating final na destinasyon, subalit tayo ay manglalakbay lamang dito at balang araw iiwanan natin ang mundong ito. Kaya ang baon natin ay ang pagtitiis para malagpasan natin ang lahat ng pagsubok na ibinigay ng Allah. Mahal kayo ng Allah, kaya lahat ng pagsubok ibibigay sa atin. Kaya paano natin makuha at makamit ang tunay na kapayapaan sa ating puso? Sinabi ng Allah sa banal na Quran, sa surah Ra'd chapter 28, sinabi niya, yaong mga naniniwala sa mga kanilang mga puso ay panatag sa pamamagitan ng pag-alaala kay Allah. Walang alinlangan sa pamamagitan ng pag-alala kay Allah, ang mga puso ay natitiyak. Kaya nga sinabi niya, alladina amanu wa tatma'inna qulubuhum bidikrillah, ala bidikrillahi tatma'innul qulub. Sabi niya, kung sino man sa inyo ang mga may paniwala kay Allah, kaya ang puso nyo na ito, sister, punuin natin ng remembrance kay Allah, ipasaalang-alang sa Kanya, ya Allah, ikaw na ang bahala. Intindihin natin lahat na pagsubok kasi hindi matatapos hanggat nandito tayo sa mundong ito. Kaya alam natin na ang sandata natin para makalagpas tayo sa mga pagsubok ng Allah at makamit natin yung lahat ng mga gantimpala niya, at ang pinakadalis, at least panatag ka, masaya ka, ang iyong kaligayahan at kapayapaan ay nandoon sa iyong puso. Kaya sinabi, ang puso natin ay dapat punuin ng pag-alaala kay Allah, magdaing tayo sa Kanya, mga sister, mga kapatiran, hihingi tayo ng patnubay sa Kanya, hingi tayo ng blessing or kapatawaran at pasasalamat sa lahat ng mga ibinigay natin. Yan ay action of the heart lamang, na ang puso mo na yan, maliit na parte ng iyong katawan, pero iyan ay magdadala sa iyo ng lahat na kahinaan sa iyong puso kung iyan ay hindi kontento at hindi puno ng pag-alaala kay Allah. Kasi magiging alanganin ang iyong pananampalataya kung ang puso mo wala dyan si Allah. Kaya kailangan ang ating karamdaman, ang buong katawan natin ay makakaramdam ng pagyayanig kung yan ay empty, walang laman sa takot, pagmamahal at hope kay Allah, na inshallah yan ang magbibigay sa atin ng sandata na ang sinabi ng Allah, ulitin ko doon, na ang pag-aalala, yung mga paniniwala at ang iyong mga puso ay panatag sa pamamagitan ng pag-aalala kay Allah. Walang alinlangan sa pamamagitan ng pag-aalala, kaya ang mga puso ay natitiyak. Kaya inshallah, mga kapatiran ko sa pananampalataya, ang ating puso, ingatan natin parati na ang dhikr natin, kahit nakaupo ka lang, magpatawad, astagfir, mag-istagfir tayo, alalahanin natin, minsan nagkakasala tayo na hindi natin alam, may mabanggit tayo na nakasakit sa kapwa natin, so isipin natin, mag-dhikr tayo kay Allah, ya Allah, patawarin mo ako, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kung wala ka mang nagawa at kasalanan at sure mo na ikaw ay nasa safe ka, at least magpasalamat ka,
Alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Mga magagaan lang yan sa ating dila, pat ang iyong puso mo yan, doon mo matatagpuan ang iyong kapanatagan ng iyong puso. Kaya yan ang sinabi ng Allah, sa puso, do find comfort. Kumbaga, meron tayong kapanatagan, inshallah. At ang another pa na topic, inshallah, paano natin makamit ang kapayapaan sa iyong pag-iisip. Dito, may kapayapaan tayo sa ating puso, kagaya ng pag-remembrance kay Allah. Naisipin natin si Allah always, di ba? Paano naman makamit ang kapayapaan dito sa isipan natin? Sinabi dito, ang kapayapaan sa ating isipan, maaabot ang antas ng kapayapaan na ito sa pamamagitan ng tiwala natin sa Allah at ang pag-iwas sa sobrang pag-iisip, kung tinatawag na overthinking. Kaya mga kapatiran, sinabi ng Allah sa banal na sa surat Taubah, sinabi niya dito, sinabi niya, walang mangyayari sa atin maliban sa itinakda ng Allah para sa atin. Siya ang Panginoon, nakatulong sa tagapagtanggol at kay Allah ay magtiwala ang mga mananampalataya. Kaya wag tayo mag-isip ng maigi. Hayaan natin kay Allah, ipaasalang-alang natin kay Allah, mga kapatiran ko, kung anuman ang mangyari. Bukas hindi mo yan makontrol kasi part yan siya ng mga al-ghaib sa Islam. Al-ghaib, ibig sabihin niya, hindi mo alam. Si Allah lang ang may nakakaalam noon. Kahit si Propeta Muhammad, hindi niya alam ang al-ghaib na yan, yung mga unseen sa buhay natin. Hindi natin alam kailan tayo mamatay. Hindi tayo alam kung saan tayo mabawian ng buhay. Hindi din natin alam saan, paano. Diba? Kaya ipaasalang-alang natin kay Allah ang mga bagay na yan, na huwag tayo masyado mag-isip kasi pag panatag ang isipan natin, hindi natin iniisip kung anong mga bagay na hindi natin hawak. Alhamdulillah, doon natin makakamit ang mga kapayapaan sa pag-iisip. Sinabi din ng Allah sa surah Al-Baqarah, sinabi niya, la yukallifullahu nafsan illa us'aha. Sinabi niya, si Allah ay hindi nagpapabigat sa isang kaluluwa na higit pa sa kanyang makakaya. Ibig sabihin, anuman ang pagsubok na ibinigay sa atin ng Allah, huwag ka masyado mag-isip, kaya mo yan. Huwag mong isipin na hindi ko ito kaya, napakalaki nito ng pagsubok ibinigay sa akin, sakit ito, kahirapan ito, hindi ko to kaya, so kikitilin mo yung buhay mo. Hindi dapat yun. Kasi maniwala tayo sa inilabas ng aya ng Quran ng Allah na anuman ang pagsubok na ibibigay sa atin, kaya natin yan, malagpasan natin yan kasi part yan siya ng pagsubok sa buhay natin. Dito sa mundong ito, sister, nandito tayo as a traveler lang, naglalakbay lang tayo dito. May pupuntahan tayo na yun ang destinasyon natin, yun ay ang kabilang buhay. Ang kabilang buhay, sister, it's either tayo papasok sa paraiso or papasok tayo sa imperno. So dito pa lang sa mundong ito, magsumikap tayo na makamit natin ang kapayapaan sa mundong ito at ang successful natin sa kabilang buhay, na kung saan, paano natin makamit yung successful sa kabilang buhay? Ang pagsunod at pagsamba kay Allah, ang pagsabuhay ng Quran sa buhay natin. Kaya isa ito sa mga isinasabi ng Allah sa banal na Quran, na hindi si Allah nagpapabigat sa mga kaluluwa na ibinigyan niya tayo ng pagsubok. Lahat yan ay kaya natin. Magtiis lamang tayo. Kaya yun din ang connection doon sa isang sura, innallaha ma'asabirin. Kung gusto mo magkaroon ka ng kapayapaan sa iyong puso, magtiis. Tiisin ang lahat ng mga pagsubok. At kung gusto mo man magkaroon ka ng kapayapaan sa iyong isipan, huwag kang magsyadong mag-isip ng hindi mo hawak ang ibang bagay, na si Allah lamang ang may hawak noon. Kaya magtawakkal tayo kay Allah. Kaya nga may isang tao na nagtanong kay Propeta Muhammad, sabi niya, mayroon akong tawakkal kay Allah. Anong gagawin niya? Sabi niya, itali mo yung kamilyo mo at magtawakkal ka kay Allah. Kaya gawin natin ang lahat na nakararapat sa Islam at maniwala tayo kay Allah na inshallah ibigay ng Allah ang nakarapat dapat sa atin. Kasi mga kapatiran, lahat yan ay nakatakda na bago pa tayo lumabas sa mundong ito. Nakasulat na ang lahat nating mga kapalaran, paano tayo dito sa mundo, saan tayo mamatay, anong risk natin dito, ano ang magiging tayo, lahat yan inshallah. Kaya tanggapin natin sa ating mga taos sa puso na ang lahat ng kapalaran na ibinigay ng Allah ay karapat-dapat, ay para yan sa atin. Si Allah, mga kapatiran, hindi yan siya nagkakamali na ang parusa para doon or gantimpala sa ibang tao ay mapunta sa iyo. Whatever Allah na ibinigay sa iyo, binless ka ng Allah, kung ano man ang ikinuha sa iyo ng Allah para
para yan sa iyo. Kasi lahat tayo mga kapatiran sa Islam, iba-iba tayo kung paano tayo binless ng Allah. Minsan may ibigay siya sa akin na wala sa kanya, at minsan meron siya at wala ako, meron ako na wala din siya. Iba-iba, kahit yung mga daliri natin ay magkakaiba sa bawat isa sa atin, kaya tanggapin natin na hindi tayo perfecto sa buhay na ito. Magiging perfect lang tayo doon sa kabilang buhay dahil ipagkaloob sa atin ng Allah ang lahat nandoon. Doon sa kabilang buhay, hindi mo ma-explain kung gaano ang pagkakaiba sa paghihirap natin dito sa mundong ito. Ang mundong ito, inuulit ko, ito yung lugar na kung saan mag-ipon tayo ng mabuting gawa, maging mabuting tao tayo, tagasunod tayo kay Allah. Sundin natin yung lahat na kautusan niya kasi yan ang inutos niya sa atin dahil yan ang purpose natin sa mundong ito. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, sinabi niya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. So alam mo ang purpose mo sa mundong ito ay ang sambahin si Allah. So inshallah, i-focus mo doon na magsamba ka, magdasal ka, mag-fasting ka, gawin mo ang lahat na inutos ng Allah. That's it. Yan ang pinaka-importante. Kaya nga mga mahal kong kapatiran, si Propeta Muhammad, nung nagsimula pa lang siya magdakwa at mag-spread ng message ng Islam, doon sa Makkah, ang una niyang itinatanim sa mga disbeliever ay love of Allah. Yung tauhid sa pagmamahal kay Allah. Dahil kung mahal natin si Allah, meron tayong takot sa Kanya, may pagmamahal tayo sa Kanya, isisubmit natin yung sarili natin kay Allah, lahat yan magagampanan natin, lahat na pagsubok na ibigay niya. Kasi nandito sa ating puso, maluwag sa ating puso, bukal sa ating kalooban na sundin ng lahat niya nakautusan. Dahil naniniwala tayo na lahat yan ay may wisdom. Lahat yan ay ikakabuti natin. Magtiwala tayo sa mga kautusan ng Allah, sa mga ibinigay sa atin ng Allah dahil yan ang magbibigay sa atin ng gantimpala. Ngayon meron tayong tatlong katangian. Pag ito ay meron sa tao, makakamit niya ito ang buong kasiyahan sa mundo at saka sa kabilang buhay. Ano itong tatlong katangian? Ang una, ang pag siya ay binayayaan, siya ay nagpapasalamat siya sa Allah. Kaya mga sister, pag tayo ay binayayaan ng Allah, always natin magsabi ng syukur kay Allah, magpasalamat tayo sa Allah. Ano man ang ibiyaya sa atin, maliit man, kunti man, hindi man sobra sa ating hinahangad, always natin tingnan na si Allah, kung ano ang ibigay niya, that is good for us. Kumbaga pa, wag natin tingnan yung mga bagay na wala sa atin kasi hindi yan ipinagkaloob ni Allah. Ibig sabihin, kung yan ay ipinagkait sa atin ng Allah, tandaan mo, hindi mo yan ikakabuti. Kaya sinabi ni Allah din sa banal na Quran, wa asa ang takra'u syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa ang hubbu syai'an wa huwa syarrul lakum. May something na sometimes ayaw mo, you don't like it, but you don't know that is good for you. Something sometimes that you hate, you like, and it is not good for you. So si Allah ang nakakaalam na sometimes gustong-gusto mo yung isang bagay, but hindi mo yan ikakabuti, di ba? Si Allah ang nakakaalam, hindi natin alam. At minsan ayaw mo, pero yan ang nakakabuti. So we have to accept na kung ano man ang ibinigay sa atin ng Allah, kailangan nating pasasalamat sa kunting bagay, sa anuman na dumating sa atin na kahit hindi pa natin gusto, alhamdulillah, magpasalamat tayo. Hindi tayo dapat mag-complain, magpasalamat ka at tingnan mo yung mga taong nasa baba mo. Halimbawa, sabihin mo, ma'am, nandito lang ko, katulong ako. Tingnan mo ang mga tao sa Gaza, wala silang makain, wala silang masilungan. Alhamdulillah, ikaw ay nandito, nasa safe na country, may pagkain ka, may silungan ka, may matulugan ka, may kapayapaan ka, pero sila wala. Pero tingnan mo, yan makikita mo na pag ikaw ay binayayaan ng Allah, ito yung katangian na napakaganda, magpasalamat ka. Pasalamat ka sa anumang biyaya na yan. Yung pangalawang katangian na makakamit mo ang iyong kasiyahan dito sa mundo ay ang pangalawang pag sinabi na pag siya ay sinubukan, trial, ikaw ay magtimpi at magsaber. O, di ba? Inulit ko kanina dami doon sa sinabi ko una na kung ano man ang pagsubok sa iyo ng Allah, always mo sister tandaan, trial lang yan. Saber, ang sandata natin sa lahat na pagsubok ng Allah ay saber. Ibig sabihin, pagtitiis. Magtiis tayo. Sabi ng iba, ma'am, hindi ko po kaya magtiis. Kaya mo yan. Natiis mo nga, iwan pamilya mo sa Pilipinas. Nandito ka nagtrabaho sa ibang lugar. Iwan mo nga yung anak mo doon, nanay mo, pamilya mo. Nakaya mo, di ba? Ganon din sa pag-aayuno. Nakaya mo nga, hindi ka nagkumain sa 12 hours na yan, na nandyan yung pagkain, nandyan yung inumin lahat. Di ba? Saber. So,
Subukan natin na ang pagtitiis ay magdadala sa atin ng kabutihan. Kasi ang kalaban mo dyan sa pagtitiis, your nafs, yung sarili mo. So kung masurvive mo yan, ibig sabihin natin more na mas malala pa doon, kundi ang kalaban mo yung sarili mo. Kaya dito mga sister, ugaliin natin na magtiis. Kasi ang pagtitiis na ito ay talaga naman si Allah ang kakampi natin doon. Magkaroon tayo ng gantimpala sa ating pagtitiis sa kapwa. Kasi dito sinabi ko sa iyo, ulitin ko, ang mundong ito ay puno ng pagsubok, pagsubok sa trabaho, pagsubok sa kasamahan, pagsubok sa pera, pagsubok sa kalusugan, pagsubok sa iyong mga mahal sa buhay, pamilya. So lahat yan na pagsubok na ibinigay sa iyo ng Allah, ang sandata mo doon para magiging masaya ka, maging tahimik, maging payapa ang buhay mo ay ang pagtitiis. Tandaan mo, ang pagtitiis mo yan ang the best mong sandata sa lahat ng mga trials na ibinigay sa iyo ng Allah. Ang pangatlo ay ang pag siya ay nagkasala, humingi ng kapatawaran agad kay Allah. Kaya ito mga sister, ito yung panglinis natin sa araw-araw na ito, na kung tayo ay magkasala man, minsan nagkakasala tayo sa paningin, nagkasala tayo sa pananalita, pagkasala tayo sa mga pag-iisip, pati na yung mga parte ng katawan natin ay nagkakasala. Inshallah, patawarin tayo ng Allah at agad tayong humingi ng kapatawaran. Mag-istagfir ka agad tayo. Huwag tayo maglagay sa puso natin ng sama ng loob or paghihiganti sa kapwa natin. Hayaan natin yan na si Allah ang maghiganti sa atin, sa mga taong nang aapi sa atin. Kaya tandaan, pag meron ka mang nagawa na hindi mabuti, Allah, to right away humingi ka ng kapatawaran kay Allah. Kasi lahat naman tayo, sister, alam niya natin na Bani Adam kata, di ba? Lahat tayo ang mga anak ng Adan ay makasalanan. Walang perpekto ta dito sa atin. Tayong mga tao, meron tayong choice na magkasala. Kaya pag tayo ay nahulog at nalinglang sa mga bitag ng kasalanan, tayo ay humingi ng kapatawaran. Maghingi tayo na mag-istagfir tayo kay Allah. Inshallah, ibigay sa atin ng Allah ang kapatawaran na hinihingi natin sa mundong ito. Nang sa ganon ay makamit natin ang kasiyahan at kaligayahan na ibibigay sa atin ng Allah. So ngayon, ang next natin naman, ang susi ng tunay na kaligayahan. Paano kaya natin makuha ang susi na ito? Ang katapatan sa Allah sa bawat gawain, mo ikhlas. Kailangan, sister, parang ang susi lang, paano natin magamit yun kung tayo ay merong katapatan sa Allah sa bawat nating gawain. Ang tunay na kaligayahan, sister, ay hindi masusukat sa yaman, sa tagumpay, or kasikatan mo sa mundong ito. Gaano man karami ang iyong pera, ang iyong yaman, o gaano man kataas ang iyong tagumpay, ang iyong naabot sa mundong ito, o gaano ka kasikat dito sa mundong ito, hindi masusukat ang iyong tinatawag na kaligayahan sa mga makambundong bagay. Ito ay nagmumula ang kaligayahan or yung tinatawag na ang kaligayahan or kapayapaan, ito ay nagmula sa taos-pusong katapatan sa Allah. Kita mo, kung ikaw ay tapat kay Allah, doon pa lang ang ikhlas mo kay Allah sa ating layunin, kilos, at sa iyong puso. Kailangan meron kang ikhlas na talagang totoo ka sa iyong mga ginagawa. Totoo ka na tumutulong ka sa iyong kapwa. Totoo ka na nagpapatawad ka sa iyong mga kapwa na nagkamali sa iyo. At yung totoo ka rin na nandoon sa iyong puso ang iyong pagmamahal sa iyong kapwa. Kapag ang lahat ng ito ay ating ginawa, mga kapatiran, ay para sa kanyang kasiyahan, nagiging payapa ang ating kalooban. Tingnan nyo, kahit sa gitna ka pa ng pagsubok, kita mo, pag ikaw ay may ikhlas na pagmamahal kay Allah at ikaw ay nagpapatawad, ikaw ay taos sa pusong may paglilingkod kay Allah at tinatanggap mo yung lahat, iyan ang magiging susi mo na matanggap mo at magampanan mo at makuha mo yun ang iyong katapatan sa loob ng iyong puso sa kahit nasa gitna ka pa ng iyong pagsubok. Wallahi by Allah, ang kaligayahan ay hindi natatamo sa anumang bagay tulad sa katapatan sa Allah. Hindi mo yan, sister, kahit gaano pa ang ibang tao, katapat ka sa ibang tao, may tao pa rin na magsasabi sa iyo. Kahit gaano ka katapat sa mga creation ng Allah, hindi mo matatagpuan ng totoong kaligayahan doon or kapayapaan. Subalit, matagpuan mo lamang ito ay ang katapatan mo kay Allah.
Kung nais mong makahanap ng kaligayahan sa iyong bagay, maging tapat ka kay Allah. Kung nais mo naman makatagpo ka ng kaligayahan sa panalangin, sikapin mo. Halimbawa, sikapin mo na ang iyong dasal ay makumpleto mo sa iyong sarili, na maperpekto mo ang katapatan sa panalangin. At kung nais mo naman makahanap ng kaligayahan sa pakikitungo sa mga tao, sikapin mo na ang iyong sarili na maging tapat ka muna sa dakilang Allah at na niluluwahati siya. Ang mga tao ay naghahanap ng kaligayahan, kahit sino, sister, kaligayahan sa mundong ito. At ang kaligayahan na yan ay isang regalo mula kay Allah. Tandaan natin na ang kaligayahan, ang kapayapaan sa ating puso, iyan ay manggaling kay Allah. Hindi ito dinadala ng yaman at hindi rin ito dinadala ng sinuman. Bagkus ito ay isang bagay na inilalagay ng Allah sa puso ng tao. Sumakatuwid ang sekreto sa kaligayahan ay ang pagiging tapat sa bawat bagay sa mundong ito. Na inshallah tayo ay subukan natin, simulan natin ang journey natin sa Islam na kung saan tanggapin natin si Allah, sambahin natin siya. Kasi pag pinuno natin, mga mahal kong kapatiran, ng puso natin sa pagmamahal kay Allah, na siya lamang ang center ng ating pamumuhay, inshallah tayo ay maging successful sa mundong ito at saka sa kabilang buhay. Ilalaan ng Allah sa atin ang katahimikan ng ating buhay na ito, inshallah, biidnillah. So, subhanaka lahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilay. Luwalhati at papuri sa iyo, O Allah. Ako ay sumasaksi na walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa iyo. Humihingi ako ng iyong kapatawaran at bumabaling sa iyo sa iyong pagsisisi sa anumang aking nagawa sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong lahat at naway kayo ay may nakuha na aral sa aking maiksi na pagbigay sa inyo ng mga kaalaman sa Islam, lalong-lalo na sa mga kapatiran natin na mga bagong Muslim at saka sa mga gustong magyakap sa Islam. May mga kapatiran tayo na gusto nila tanggapin at gusto din nila maranasan yung kapayapaan na sinasabi nila kasi hindi nila yan natagpuan sa reliyon nila. Parati nila sinasabi, ma'am, gusto ko matanggapin ng Islam kasi sa Islam ko nakita ang kapayapaan ng tunay na buhay. Sa Islam ko nakita na ang kasiyahan ninyo sa buhay dahil kayo ay nagpo-focus sa kabilang buhay at hindi sa mundong ito. So meron tayo inshallah, kung meron mang kapatiran natin na gustong tumanggap sa Islam, mag-message kayo sa ating organizer inshallah. O jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isang topic lang, kung paano makakamit ang kaligayahan sa buhay. Allahu Akbar, no? Napakarami ang sinabi. So, ang pinakang puso ng kanyang mensahe para tayo makamit natin ang kaligayahan ay matuto tayong magpasalamat palagi sa Allah subhanahu wa ta'ala at maging matiisin at lagi tayong magtawbag at balik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. So, bago tayo pumunta sa susunod, meron ba tayong mga kasama ditong mga non-Muslim na gustong yumakap sa Islam, inshallah? Kung meron po tayong mga kapatid dito na mga non-Muslim at nais na magbalik Islam, inshallah, open nyo po yung mic nyo, ha? Magsalita lang po kayo at introduce yourself, inshallah, at sabihin nyo po na kayo ay gustong yumakap sa Islam or gustong magbalik Islam. Ako po, gusto ko po si Sister Rose. So, inshallah, open mo yung mic mo, sister. Yes, brother. Mashallah, meron tayong magbabalik Islam, Ustads. Sa ating President, Ustads Mujahid Gumander, at sa ating Vice President, Ustads Ustad, pwede Faisal. magtanong? Mamaya na po yung question natin, sister, ha? Pagkatapos po nito, inshallah, kasi meron po tayong gustong mag-embrace sa Islam. At sa ating Vice President po, si Ustadja Halima Mantawil, inshallah. Inshallah, sino yung gusto magsahada inshallah, mag-signal lang siya para mapasada natin at mabuksan natin yung Yes, brother. question and answer inshallah habang may panahon tayo, may oras tayo. Hello po, brother, sister.
Sister Rose, nagsabi po Sino siya si na gusto. Sister Rose yung kanina? Opo. Yes po. Okay Yes po. po. Yes, brother. Ito Okay, po ba sino si pa po? Sino Sister pa po? Rose? Para ano? Yes Ano po. ba Ako po. Si Desiree? Hello po. Yes po, Si brother. Ako Gaspar? po gusto ko magshahada. Okay, so si Rose at saka si Desiree Gaspar, meron pa po? Yes po. Yes po. Ako po. Nelly po, Nelly. Ano po Mashallah, ang pangalan nila? mashallah. Ito po si, unahin na lang muna natin inshallah si Sister Rose. Mashallah, tabarak Yes rahman. po. Okay. So, dito po kayo sa Kuwait ngayon. Pinas po, Pinas. Sa Pilipinas po kayo, mashallah. Mashallah, Yes po, alhamdulillah. yes Medyo po. ating gabi na doon sa atin. Uwi lang po galing Saudi. Okay po. So, handa na po ba kayo magshahada inshallah? Ang pagsasahada po natin, napakaganda. Hindi na natin ulitin yung mga lecture. Napakaganda yung mga lecture natin kanina, si Sheikh Faisal at saka Yes si nga po. Sister Mariam. Talagang umaantig sa mga puso natin, alhamdulillah. Maging sa mga balik Islam o kaya ay Kaya sa nga. mga non-Muslim ay nakakapagbigay talaga ng katuruan sa Islam. So, ang importante lang sa pagsasahada mo, sister, ay bukal sa kalooban mo, ha? Bukal sa kalooban mo na ikaw Yes po. ay yakap na sa Islam at wala ng pag-alilangan. Ha? Yes po. O sige, so Yes po. uunahin na lang kita inshallah at isusunod natin inshallah yung ibang mga sister natin kung may mga brother tayo na gusto pa magsahada inshallah. Susundin mo lang, ha? Susundin mo lang ang sasabihin ko. Pwede mo itaas ang iyong hintuturo kung okay lang. Kung hindi naman, wala rin problema. Hindi naman ito obligado. Hindi naman ito sunod. Okay. Susundin mo lang ang sasabihin ko, ha? Medyo lalakasan ko lang para marinig mo mabuti, inshallah. Yes po. Yes po. Sasabihin mo lang ang sasabihin ko. Ako ay sumasaksi Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na walang ibang Diyos na dapat sambahin na dapat sambahin maliban sa Allah. maliban sa Allah. At ako ay sumasaksi Ako ay sumasaksi na si Propeta Muhammad na si Propeta Muhammad ay sugo ng Allah. ay sugo ng Allah. Ashhadu Ashhadu an la an la ilaha ilaha illallah illa Allah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahumma Allahu thabbit Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Welcome Allahumma natin si thabbit Sister Rose, qalbaki fid inshallah. din. Allahumma thabbit qalbaka fid din. Amin, So- amin, amin. So, meron pa po tayong isa. Sino yung isa na gusto pa magshahada inshallah? Po, brother. Desiree po. Okay. Ako din po. Nasa Kuwait po kayo, sister. Okay, Sheikh Faisal, ikaw na lang magpa-shahada sa kanya, inshallah. Sheikh Faisal. Okay, okay. Sana siya. Okay. Nandito na siya. Nasaan siya? Okay, ituro mo ang hituturo mo, ha? Yes po. Okay. Sundan mo ako, ha? Sundan mo ang salita ko. Yes po. Ako ay sumasaksi Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na walang ibang Diyos maliban kay Allah. kay Allah. At ako din ay sumasaksi At ako din ay sumasaksi na si Propeta Muhammad na si Propeta Muhammad ay huling sugo ng Allah ay huling sugo ng hala at kanyang alipin. at kanyang alipin. At ako din ay sumasaksi At ako din
ay sumasaksi na si Jesus na si Jesus na anak ni Maria na anak ni Maria ay sugo ng Allah. ay sugo ng Allah. Ashhadu Ashhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammad Rasulullah Rasulallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Isa Isa ibnu Maryam ibnu Maryam Rasulullah. Rasulallah. Masya Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Ang pagmumuslim ay nasa kailangan ng dalawang bagay. Unang bagay ay burahin mo na sa kalooban mo na si Jesus ay anak ng Diyos o Diyos. Hindi mo na yan dapat isipin. Wala na yan. Burahin mo na yan. Si Jesus ay isang propeta. Yun ang alalahanin nyo. Si Jesus ay isang propeta, hindi anak ng Diyos at hindi Diyos. Pangalawa, pag-aralan ninyo ang pamamaraan ng Islam. At pag-aralan mo lahat ng mga aral ng Islam. Kasi meron pa tayong mag-yakap, isa pa sister. Fadal. Meron pa, brother Faisal. Meron pa ba? Masala. Yung sa sino yung iTel? Nag-message kanina. iTel yung gamit niya na cellphone? iTel. Mayroon dito, Joanna, Mari. iTel po, yung nagsabi kanina. Para nalaman natin. Ito nagsalita si Joanna Mari Akulatan. Mashallah. Magsalita po kayo para mahanap po namin. Magsalita po kayo. Ako po si Rainy. Assalamualaikum. Ito siya, ma'am. Okay, dalawa sila, si Johanna Akitan, si Johanna Maria Akitan at saka si Aitel. Okay. So, pwede natin unahin si Aitel kasi nauna siya, no? So, masalaipin natin, inshallah. Tatawagin natin, inshallah, si Sister Halima kung sakali nandito siya. Sister Halima para siya magpasahada, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dito man ako nakikinig. Present ka. So, paus pa ang boses ko ba? Hindi masyadong marinig ba? So, okay lang siguro, Ustaz Halima, ikaw na lang magpasahada, inshallah, dito kay Sister Aitel. Okay, pero ang boses ko, Ustaz, hindi masyadong marinig ba? Hindi, maliwanag. Okay, mas malakas pa yung boses mo. Maliwanag. Okay. Kahit hindi na ako magpakita, ha? Hindi na buksan ang video o kailangan pa? Okay lang. Walang problema. Sige. Saan si Sister? Andito na siya, nakapin na tiniman. Hello po, assalamualaikum. Hello sis, alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Sis, kumusta na? Welcome to Islam. Siguro napaliwanagan ka ni Sister Mariam Gayata, na ano ko sa kanya, ikaw yung ano niya. Ngayon, katulad na narinig po kanina na nagsyahada yung dalawa, magsyahada ka rin. Papatunay sa kaisahan ng Allah at sa kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at saka si Isa, dahil pag tayo ay hindi ka pa Muslim, ang paniniwala ninyo yung si Jesus ay siya ay anak ng Diyos, hindi siya ay propeta lamang. Okay. Pakitaas din ng kamay katulad na bigkasin natin yung shahada. Sundin mo ako, ha? Ako ay sumasaksi. Ako ay sumasaksi. Na walang ibang Diyos. Na walang ibang Diyos. Na karapat dapat sambahin. Na karapat dapat sambahin. Maliban kay Allah. Maliban kay Allah. At ako ay sumasaksi. At ako ay sumasaksi na si Muhammad
na si Muhammad ay propeta ay propeta at sugo ng Allah. ng sugo ng Allah. O, sa Arabic niya, Ashhadu Asyhadu an la ilaha an la ilaha illallah illallah wa ashhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Okay, mubarak sister. Barakallahu fiik. Welcome to Islam. Welcome. Allah sabit ka fi din. Barakallahu fi juhudikum. Mashallah. Okay, Mashallah. linipin ko na siya no, si Sister Joan Marie. Siya ba yung magmumuslim, Faisal? Opo, siya po. Si Joanna Makitan. Okay, so magsasahada ka na, Sister Joanna Opo. Marie. Okay po. Tatawagin natin inshallah si Sister Maria, yung lecturer natin kanina inshallah, para siya nang magpasahada sa iyo. Joanna Marie, nasaan ka na? Buksan mo yung camera mo po, bebe. Yes po, hello po. So, yes. Mashallah. Okay, ito yung kagaya ng mga ginawa, sister, ng mga nauna sa iyo. Ito yung panumpa natin na kung saan tinatanggap natin at kinikilala natin si Allah na tunay na Diyos natin at karapat-dapat ng ating pagsamba. At kinikilala din natin na si Propeta Muhammad ang sugo at ang huling mensahero ng Allah. Okay? Kagaya na sa ipinaliwanag nila na sasabihin natin diretso na sa Arabic, yun na yung translation niya na sa mga binanggit nila. Okay? So, sundin mo ako, sister, ha? Gayahin mo yung sinabi ko. Ashhadu Asyhadu an la ilaha an la ilaha illallah illallah wa ashhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluh. wa rasuluh. Takbir, Allahu Akbar. Mashallah akbar. Allahu akbar. Allahumma thabbit kunna. Yes po. Congratulations. Allahumma Welcome thabbit sa Islam kunna po. fil Islam. Yes po. Congratulations. Allahumma thabbit kunna fil Islam. Amin ya Rob. Panatiling kayo ng Allah sa Islam. So, meron pa po ba tayong shahada? Meron pa po? Ako po. Sino po sila? Ano pong pangalan niya? Ano yung pong pangalan nila? Ano po pangalan nila? Salvation William. Salvation. Salvation. Salvation, mashallah. Nasa Kuwait po kayo, Sister Salvation? Nasa Saudi po. Nasa Saudi, mashallah. Tabarakallah. Mashallah. Okay, so inshallah, ready na po kayo magsyahada. Opo. Mashallah, Allahu Akbar. Tatawagin natin si Ustaza Umin Salam Makadato. Inshallah, siyang magpapasahada sa iyo ngayon. Okay, sister. Assalamualaikum. Direkta na lang natin sa Arabic kasi narinig mo naman yung paliwanag ng ibig sabihin ng shahada. Okay? So, itaas mo na yung kamay mo sa kanan. Sundin mo po ako. Ashhadu Asyhadu an la ilaha an la ilaha illallah illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ashhadu anna Isa ibnu Maryam Abdullah wa rasuluh. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah.
Allahu Allah, Akbar. Masya Allah, Masya Ak Allah, Faisal, Masya meron pa. Allahu Allah. Akbar, Allahu Akbar. Tayo, Mabruk. sisters, brothers, meron po tayo sa brothers o sa mga Sa mga sisters brothers uli. natin. Meron pa? Masya Allah, So, Masya Allah. mabrok sa ating mga bagong yakap sa Islam, sa ating mga sister, mashallah, mashallah. Welcome po kayo, welcome. So, kung wala na po siguro na magsasyahada, pwede na po tayong magpunta sa open natin, no? Question and answer. Meron tanong Ustads, palagi kayo Ustads sa Faisal yun, sabi ni isa kanina, sister yata natin yun, tinanong niya kung pwede daw ba ipanalangin ng kapatid natin na hindi pa Muslim. Napakakuan yan. Sagutin mo na. Yan ay pwedeng-pwede. Yan ang, yan ang pinakamainam na ipanalangin natin. Hindi lang yung kapatid natin, yung mga magulang natin. Hindi pa yumakap sa Islam, ipanalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, katanggap-tanggapin, inshallah ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. So, huwag natin ipagkait sa ating mga pamilya, no? Lalong-lalo na sa ating mga balik Islam, huwag natin ipagkait na ipanalangin yung ating mga kapatid na mahal natin sa buhay, lalong-lalo na ating mga magulang na patnubayan din sila sa tamang pananampalataya, no? At obligasyon natin bilang mga balik Islam na ibahagi sa kanila, i-share sa kanila ang ating pananampalataya, no? So, wag tayong selfish na porket na patnubayan tayo ay iwanan na natin yung ating pamilya, no? Hindi yung katuruan sa Islam. Hindi natin pwedeng talikuran ng ating pamilya. So, may tanong pa tayo. Message lang po tayo, chat box lang po tayo. So, siguro mga 10 minutes. Kung may magtanong siguro, pwede na magsalita na kasi baka hindi natin nakikita yung mga ano nila dito sa message. Mayroon dito brother Faisal, sabi na, salam Ustads. Pag nagdasal po ba, kailangan na gumagalaw ang bibig? Salamat po. Gumagalaw, ibig sabihin, bumibigkas, no? Yan ang tanong niya, kailangan daw. Kailangan natin, no, sister, no? So, mayroon tayong sa public ang gumalaw ang ating bibig pag tayo nagdarasal kasi may boses yung ating pagdarasal. Meron naman sa zuhur at saka sa asar na walang sounds yung ating pagdarasal pero kailangan na nabibigkas natin nang tahimik lang, sa tayo lang nakakarinig yung dasal natin, no? So, kailangan nabibigkas natin pagdarasal natin yung Fatiha, yung tasahud. Bakit ikaw sumagot, Faisal? Bakit ikaw sumagot? Si Ustad Faisal lang sasagot. Okay lang. Pinahintulutan ko na si Brother Faisal. Pinahintulutan ko na ikaw. Ahlan, Ustad Faisal, ahlan. Pagpatuloy mo. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Binigyan ko na ng paintulot. Kanina pa yung pagsagot ko, binigyan ko na paintulot. Kasi hindi masyado nakikita ni Faisal itong mga question sa message. Mayroon dito question, sabi niya, Ustad Mujahid, minention yung pangalan ko. In seeing the Shahada, pag binigkas yung Shahada, is it really need to say about Prophet Jesus and Mary name? Kinakailangan po bang banggitin yung pangalan ni Jesus at saka yung pangalan ng kanyang nanay? Okay, so sa pagsasahada po, sister, ay ang kinakailangan lang sa pagsasahada yung pagsaksi sa kaisa ng Allah at pagsaksi sa pagkapropeta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung shahadatain, yung pagsasaksi sa Allah, pagsasaksi sa pagkapropeta ni Muhammad. Hindi rin yun necessarily na bigkasin yung pangalan ni Jesus kaya yung kanyang nanay. Pero kailangan paniwalaan natin bilang Muslim patungkol kay Jesus at saka si Birheng Maria, paniwalaan natin. At ang lahat ng mga propeta ay walang pagkakaiba. Lalo fariqu bayna ahadin min rusuli, hindi dapat na pagkakaiba-iba, kaya bukod-bukod ang mga propeta o mga sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. No, tapos pagsasahada natin ay ang pagsasahada, pagsaksi sa kaisa ng Allah, pagsaksi sa pagkapropeta ni Muhammad. In addition lang,
kung babanggitin natin ang pangalan ni Jesus para reminder sa ating mga kapatid na magmumuslim, alhamdulillah, maganda rin. Maganda rin. Lahat ng bagay, mayroong wisdom, mayroong hikmah. Faisal, mayroon pa bang mga tanong dito? Parang Meron hindi ba? mo binabasa ito na napakarami itong mga na Ito. hindi mo Sabi niya, Hello po, brother. Assalamualaikum sister and brother. Pwede magtanong kung mag-prayer time po, late ka na gumising or hindi ka nakagising, ano ang dapat gawin sa nalaktawan mong dalawang dasal? Aha. Inshallah, sa mga lecturer natin, si Ustad Faisal o kay si Sister Mariam, inshallah. Wala siyang tinukoy dyan sa sinulat. Wala siyang naisulat na pangalan. Wala po. Wala. Basta nakaligtaan. So ipagbigay natin sa ating presidente, inshallah ta'ala, ang presidente natin ang makakasagot kung walang tinukoy na pangalan. Kailangan ba may tutukoy yung pangalan? Hindi kasi tinukoy yung pangalan. So ang ating presidente ang makakasagot niyan. Paano kung nakaligtaan mo ang dasal, hindi ka nakagising, ano ang dapat gawin? Nakaligtaan mo, natulog ka, hindi ka nakagising. Ibig sabihin, nagising ka rin. Pagkagising mo, magsala ka na. Pagdasalan mo na kung ano yung hindi mo napagdasalan. Halimbawa, Fajr, paggising mo, magdasal ka ng Fajr. Kahit anong oras ka pag gumising, magdasal ka ng Fajr. At ito pa kay Jenny Rose, paano po kung di makumpleto ang dasal? So parang parehas din nung kanina, no? Paano po kung di makumpleto ang dasal? 5 beses sa isang araw at gusto mo itong kumpletuhin pero late na po, ano po yung words na sasabihin? Words naman daw. Ano daw yung words na sasabihin? Anong salita? Ano daw ang salita na sasabihin? Anong bibigkasin? Oo. Pag hindi niya nakumpleto yung dasal, ganun. Opo. Inshallah, yung mga lecturer natin, inshallah, nasa inyo ang susi sa pagsagot sa mga question natin, inshallah. Si Sheikh Faisal, si Sister Maria, o kaya sa mga ibang mga ustad natin, si Sheikh Muslimin, at saka yung mga ustad natin, inshallah, pwede po sila mag-react sa mga question natin, inshallah, mga sagot. Okay, ako na ang unang kwan dyan. Ibibigay ko lang, i-correction lang ninyo sa akin kung halimbawa kung may pagkakamali ako. So, kailangan lang, sister, halimbawa, kailangan kasi ang 5 sala kasi. Kailangan 5 sala. Halimbawa, hindi ka nakapagdasal lang door dahil sa dami ng trabaho mo. So, magdasal ka before mawala ang before ka magdasal ng asar, kung asar ka makapagdasal, magdasal ka ng duhur muna at isipin mo lang na yung dasal mo ay para sa duhur. Pagkatapos, magdasal ka naman ng asar. So yung dami ng duhur, ganun din, 4. At kung ano mga sinasabi doon na dasal, ganun din ang sabihin mo. Wala ka ng ibang sasabihin. Huwag mo pahirapan ng sarili mo. Kung hindi ka magdasal ng duhur, unahin mo yung duhur. Unahan mo ang kwan. Duhur. Duhur ang unahan mo bago magdasal ng kwan. Asar. Yes, pa. Wala nang ibang binibigkas yan, ha? Wala nang kafara. Kapag ka naaalala mo na hindi ka nakapagdasal ng ganito dahil sa dami ng trabaho mo, ngayon nabakanti ka, magdasal ka. At niyat na lang ang sabi mo, ito magdadasal ako ng duhur, nakalimutan ko pala magdasal ng duhur. So, huwag natin kalimutan ng ating kapatid na si Khalid Villanueva, Villagonsago, na ipanalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na paggalingin siya ng Allah. Nandiyan, nakakuan ngayon, kahit na nakahiga pa, alhamdulillah, nakikinig pa rin. Safakallahu ya akhana Khalid Villagonsago. May tanong dito, Ustad, sa palagay ko magandang katanungan to. Paano po pag ikakasal na ang isa sa mga anak? Di ba po sa Christian? Paano po pag ikakasal na ang isa sa mga anak ko? Di ba po sa Christian Catholic, hinahatid sa altar ang anak pag kinakasal? Paano po yun? Paano po yun? Siguro po tinatanong niya, paano naman po sa Islam? No po, kasi plano kasi po ng anak ko po, pag after ng graduation niya, ikakasal po siya. So, paano po yun? Muslim na po ako. Paano ko po siya maihahatid sa altar? Siyempre, bilang nanay po niya, siyempre, kailangan po din akong mag-attend sa kasal po ng anak ko, di ba?
paano po yun? Paano pong gagawin? Eh, Muslim na po ako, ibalik Islam na po ako. Check, may mukabala lang ako may mag-Muslim ha. So excuse mo na ako sa sasagot sa mga tanong. Okay. Okay, Jazakallah khair. Sheikh Faisal, sagutin mo na yung tanong niya, inshallah. Sister, kung mayroong pagkakataon, may pagkakataon na hindi mo na siya maihatid, so, mas mainam na hindi mo na siya maihatid. Pero kung wala naman problema. Sa akin lang ito, i-correction lang ako ng mga kapatid ko, ha? Kung wala naman, wala na talaga, walang makakahatid doon sa kanya sa simbahan. Halimbawa, kung sa simbahan, sa akin lang, ha, i-correction lang ako ng mga kapatid ko. Walang problema sa akin kung kahit itong harapan-harapan, i-correction nila ako. Walang problema, at least hindi ka sumasamba, hindi ka nangangros. Halimbawa, yung ginagawang nangangros yung mga tao, huwag mo nang gawin yung ganun. At saka yung isipan mo ay hindi sang-ayon sa pagsamba sa ganun. Hindi sang-ayon sa ganun. Kasi yun ay tradisyon yun, baka sumama ang loob ng anak mo. Pero pagdating, pagka wala doon, wag mong kaligtaan ng anak mo na ipanalangin mo na maging Muslim siya. Maniwala man siya hindi, sabihan mo na ang tunay na relihiyon na Islam. At ganun din yung manugang mo. Wag mo lang daanin sa debatihan. At least na nasabi mo sa kanila na ang tunay na relihiyon na Islam. Nawala ka na sa kanilang mga pananagutan. Kung magkakaroon sila na halimbawa, mga katanungan, nandito na naman kami o nandito na mga Zoom natin, mga number na mga psych natin, doon ka na magkikuhan doon ka na magtanong. Ang pagdadao mga kapatid ay basta hindi hantong na mga madaming discuss. Kasi kung minsan, pag discuss na marami, kung minsan umahantong ng di magandang mga pananalita. Sabi mo na, ito ang tunay na reliyon, tama ka lang doon. Wala na, wag mo na dagdagan kung ito ay dudulot ng hindi magandang mga ugnayan, ganun. So, sa akin lang i-correction lang ako ng mga kapatid kasi magkakaiba tayo ng pagkukuan. Basta wala nang choice na kuan, at least na hindi ka wala nang choice na maihatid mo siya, kailangan na. Pero kung may pamamaraan pa na hindi mo siya maihatid, mas mainam. Ito po, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pwede po magtanong, Ustads, pwede po ba ipagdasal at ihingi ng kapatawaran ang mga magulang natin na namatay na hindi Muslim? Ipanalangin mo. Wala namang problema sa panalangin. Huwag mo lang panalangin ng mga bagay na hindi ka nais-nais. Panalangin mo na patawarin sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. In tu'adibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka ghafurur rahim. Pwedeng ipanalangin yung mga magulang. Pwede natin ipanalangin sila. Wala naman problema. Walang limitasyon ng panalangin. Basta hindi lang hantong sa mga shirk. Yung katanungan po, yung ihingi po niya ng kapatawaran ay yung magulang niyang namatay na hindi pa Muslim. Walang problema ihihiling niya. Kasi ang pagkamatay naman ng kanyang mga magulang, malaking usapan yan. Pwede mo sila ipanalangin na sila ay patawarin ng Allah. Walang problema kasi yun. Yung tafsil o di kaya discuss kung bakit mo sila pwedeng ipanalangin ay napakahaba. Pwede ako siguro magdagdag, Sheikh Faisal. Okay. Jazakallah khair. Sa bagay, ang ating pananampalatayang Islam ay malawak at saka talagang hindi natin masusukat ito, hindi natin mabibilang o kaya ay maano kung gaano kalawak ito. Napakalawak talaga yung pananampalatayang Islam. Yung sagot ni Sheikh Faisal, alhamdulillah, maliwanag yung sa ating lahat. Pero kung ako naman ang sasagot, ay magkaiba kami kay Sheikh Faisal. Kasi yan yung sinasabi natin na malawak yung pananampalatayang Islam. Ang problema kasi sa atin na mga halimbawa, mga Muslim na, mga balik Islam na, ay habang buhay pa yung mga magulang natin, mga malalapit sa atin, ay hindi natin yan binibigyan ng pansin, hindi natin binibigyan ng oras para patnubayan sila o kaya ay para gabayan sila, ituro sa kanilang Islam. Saka natin maisip agad-agad kapag naghihingalo na yung mga magulang natin o tito, tita natin, kapatid natin, saka natin agad-agad na pasahadain. Bigkasin mo lang ito, nanay, lolo, lola. Yung kapag naghihingalo na, pero habang malakas pa,
ay hindi natin sila inaanyayahan sa Islam. Ngayon, ang nangyayari ay kapag ka namatay na hindi sila mga Muslim, doon tayo magkakaroon ng concern sa kanila na sana'y patawarin sila ng Allah. Kaya yung sinabi ko na magkaiba kami ng sagot kay Sheikh Faisal, although sinabi naman niya na kung may magsalita ay wala namang problema. Ito yung kagandahan ng ating Islam kasi walang personal. Kasi lahat tayo, walang sino man ang pumatag o gumawa ng Islam, kundi lahat tayo ay sumusunod lamang sa kung ano yung katuruan ng Islam. Ginagalang natin yun. Alhamdulillah, mashallah, tabarakar rahman. Pero para sa akin naman ay hindi pwede. Hindi pwede na ipanalangin natin yung mga minamahal natin sa buhay na namatay na ang panalangin natin sa kanila ay patawarin sila ng Allah subhanahu wa ta'ala kasi mayroong na-mention sa banal na Quran, mayroong talata, although sabihin natin na malawak, pwede na may nagsabi sa mga ulama, pero itong sinabi ng mga ulama na sinabi nila na bakit hindi pwede kasi mayroong sinabi ang Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, maka na lin nabiyyi walladina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli kurba. Ito maliwanag talaga itong talata nito na kumbaga yung propeta mismo ay hindi pwede sa kanya yung mga mananampalataya an yastaghfiru lil musyrikin na ipanalangin nila yung mga musyrikin, yung mga hindi mananampalataya, yung mga nagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala pag sila na ay namatay. Walau kanu uli kurba, kahit pa sila ay nasa malapit na pinakamalapit sa kanila. So yun, alhamdulillah, kaya yun, pag nakita natin ang isang talata, mayroon naman tayong makita ng isang talata, mayroon naman tayong makita ng hadis, ganun. So yun yung tanda ng yung Islam talaga ay malawak talaga. Huwag tayong distract na kung saan ay pwede, hindi pwede. Pero ang i-concentrate natin sa ngayon, habang buhay pa ang ating mga magulang, ang ating mga minamahal sa buhay, ay gawin na natin ang lahat sa abot ng ating makakaya. Kasi kapag namatay na, tapos na ang Allah na ang ano doon, at saka ang utos sa atin na talagang ipanalangin natin yung mga kapatid natin na halimbawa yung mga kapatid natin sa pananampalataya, yung kapatid natin ng mga Muslim, alhamdulillah, yan yung ibig sabihin ay pinaka the best talaga, no? So okay lang yun, binubuksan ko lang sa inyo. Okay lang. Sheikh Mujahid, isa lang tayo. Isa lang kasi di ba sinabi ko may tafsil. Kailangan may discussion doon. Darating tayo doon sa discussion eh. Halimbawa kung ang discuss ko doon, halimbawa kung halimbawa kung hindi niya nadawaan yung magulang na yan ay wala talaga kaalaman patungkol sa Islam. Siya ay namatay. Halimbawa, namatay na wala na talagang kaalaman sa Islam, hindi na nadawaan. Ay yan ang marin natin ipanalangin. Pero kung nadawa naman, yan ang doon nakapasok sa sinabi mo. Na makana lin nabi ay yastaghfiru walladhina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Makana lin doon nakapasok. Kung halimbawa kung hindi na naman nadawaan, doon naman pumasok sa sinabi ko na pwede sila ipanalangin. Kasi hindi ko lang pinahaba kasi wala tayong oras eh. Mashallah. Jazakallah khairan, Sheikh Mujahid. Jazakallah khairan, Sheikh Mujahid. Isa lang ang sagot natin. Mayroon dito lang yun sa akin. Parang magandang tanong. Okay. Bago magpatuloy, pasensya na po. Meron po daw magsasyahada ulit. Mashallah. Mashallah. Mariam. Okay. May magsasyahada pa ulit? Meron pa. Mashallah. Nandyan yata si Sister Marjorie. Sister Marjorie? Yes po. Sister Marjorie, mashallah. Sana siya. Magsalita po kayo Hello para po. Assalamualaikum. So, tatawagin natin si Sheikh Muslimin para siya nang makapagpasahada kay si Sheikh Muslimin ang makapagsahada sa kanya. Okay. Inshallah. Mashallah. Inshallah. Sheikh Muslimin. Nasaan si Sheikh Muslimin? Baka wala siya. Ang suggestion ko, Rais, yung kanilang asawa, si Hajja Nuraisa, Ustazah Hajja Nuraisa. Okay. Kung okay kay Ustazah Nuraisa, kung hindi si Ustazah Kubra, inshallah, kahit sino na inshallah. Okay. Walang problema. Kasi ang nagdesisyon yung Rais natin. Iyan ang masusunod. Inshallah. Allah yahfadu.
Wala dito si Ustaza Cobra, Ustaza Noresa. Baka wala siya dito. Oo. Sister Mariam, Ma'am Mariam, pakishahada na lang sandali ha. Sorry lang talaga, okay? Na mayroon ng kwan. Sister Mayroon Marjorie. wakila. Yes po. Sister Marjorie, sige na, magshahada tayo. Mag-ano ka na, magpakita ka na at itaas yung kanang kamay. Yes po. Welcome po, sister. Inshallah. Okay. Kanina, di ba? Kanan. Yes, kanan ha. Yes po. Narinig mo na yung mga paliwanag kung anong ibig sabihin ng shahada na ito. Yung mga testimony. Kanan po ha. Ito yung testimony na tinatanggap natin si Allah na tunay na Diyos at kinikilala din natin na si Propeta Muhammad ay ang sugo ng huling sugo ng Allah. Okay? Susundin mo ako, sister ha. Ashhadu Asyhadu alla ilaha an la ilaha illallah illallah wa ashhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluh. wa rasuluh. Takbir, Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar, Allahumma thabbitkum. Dalawang kwan lang, minuto lang. Sa lahat ng mga nag-Muslim, sa lahat ito, makinig kayo sa lahat ng mga nag-Muslim. Ang pag-Muslim ay katulad ng sinabi ko, dalawang bagay. Una, sa ating kalooban, sa ating paniniwala na burahin na natin sa paniniwala natin na si Jesus Christ ay Diyos o anak ng Diyos. Huwag natin pakinggan yan. Siya isang propeta. Pangalawa, pag-aralan natin ang mga aral ng Islam. Ngayon, alhamdulillah, napakaraming mga lecturer sa YouTube, o di kaya sa ating mga Zoom, inshallah. Huwag mo damutan ng sarili mo na umatin ng mga lecture. Yung lecture ni Sheikh Mujahid every Lunes, huwag ka lang magpakita ng picture sa live. Makinig ka. Kahit na makikinig ka lang, marami kang makukuha ang aral, inshallah ta'ala. Sa pag-aaral naman ng Quran, mayroon din siyang live din sa Zoom sa pag-aaral ng Quran. Every Friday, 7 Sheikh Mujahid, 7. Makinig ka, at kahit na hindi ka na nag-aaral, inshallah, marami kang makukuha ang kaalaman, inshallah ta'ala. Huwag mo pagdamutan ng sarili mo, inshallah. Yan lang may bibigay ko sa lahat ng mga nag-yakap ngayon. Huwag natin pagdamutan natin sarili sa pag-aral. Pagsasaliksik ng Islam, inshallah ta'ala. So, siguro, sobra na. Wala pang. Okay na. Ustaz Faisal. Ustad, hindi natin na-remind na maligo sila. Pag-usapan lang natin, sister, yung paliligo. Maligo sila. Mas mainam yun. Mas mainam yung maliligo sila. Maganda, Ustaz. Punta na tayo sa ating last part. Sige, ganun na siguro. Isip lang natin itong mga question, inshallah, at para makuha natin. Yung mga katanungan natin, mga brothers and sisters, palagay ko po yung, kasi nababasa ko rin po lahat, no? Kasi hindi lang natin maano kasi bibitin tayo sa oras at masyadong mabilis yung ano natin. So, yung mga katanungan natin ay basic po yan. Malalaman po natin yan pag umattend tayo sa mga Islamic class, no? Bilang mga balik Islam, bagong yakap sa Islam, obligasyon natin mag-aral. So, nandiyan yung mga magigiting natin magtuturo, no? Para do sa ating mga dapat malaman sa ating relihiyon, inshallah. So, sa ating panghuli, ay ibibigay na po natin ang ating time para makapagsalita ang ating Vice President sa babae, Ustadja Halima Mantawid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على كل شيء نشكر الله سبحانه وتعالى على هذا الاجتماع أو هذا الاجتماع المبارك، ومن ثم نشكر المسؤول أو رئيس الجالية الفلبينية، ومن ثم نشكر على جميع الدعاة والداعيات اللي يسدون بعضهم بعضا وعلى الحضور جميعا. Magpasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala na binigyan tayo ng magandang oras sa itong mashallah maraming nagshahada. Blessing ito o baraka na binigay sa atin pagkatapos ng mga lecturer natin na mga
magagandang lecture, magandang title or maudo, at saka sa lahat ng mga duat or daiyat at saka yung mga umatin na mga minamahal natin na estudyante at saka yung mga bagong pasok sa Islam na sinagot nila ang ating imbitasyon sa kanila. Sa bibigyan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng malaking reward dahil sa itong pag-Muslim ng mga sister natin. Di ba may hadith o fima man al-hadith, la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min ad-dunya wa ma fiha, o fi hadithin akhar khairun laka min humurin ni'am. Itong dalawang hadith na yan, fima man al-hadith na yan, ay kung may mag-Muslim daw na patnubayan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na naging dahilan sa iyo, ikaw o sino yung naging dahilan, nag-imbita na umatin dito, ay mas mainam pa sa dunya na ito at sa kalaman ng dunya. Anong laman ng dunya? Dito tayo nag-agawan sa laman ng dunya. Khairu min ad-dunya wa ma fiha. Wa fi hadithin akhar, isang hadith na khairun laka min humurin ni'am. Mas maganda sa humurin ni'am yung kabayo noon na sa mga Arabo, yan yung inaano nila na hindi ko alam kung ano na sa atin ang humurin ni'am. Sa tingin ko, mas maganda ito na palagi natin itong gagawin, parang nakaka-encourage sa mga estudyante o nakaka-encourage sa mga hindi pa mga Muslim. Ako first time ako umatin dito dahil nung ako sa Pilipinas, hindi ko talaga na atin na dahil doon alas 4 dito, alas 9 doon noon. Pagdating namin noon nakatulog na ako pa after ng isya. Hindi ko na talaga na yan yung first time ko umatin dito sa ganitong lecture na pangkalahatan. Sa akin, sa evaluation ko is maganda ito. Jazakumullah khair wa ja'ala fi mizan hasanatikum wa syukran. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At dyan na po nagtatapos ang ating programa, ang Open Islamic Lecture. Alhamdulillah, naway patnubayan tayo lagi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yung mga kapatid natin, mga bagong yakap sa Islam, mabruk, welcome sa ating lahat. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.